ayan. Before we start po, papakilala lang po muna ako. My name is She and I will be your facilitator for today. I'm also po the owner of Shikan. If you're familiar po of how Shikan started, I started Shikan with just 6,000 pesos noong June 2020. And right now po, si Shikan po, nag-grew in a way na hindi ko po akalain we will able to mag-grow like this. Upon checking po kahapon, ang pasweldo ko po is 36 people. Wow! And then, we have, yung katas po ng aking negosyo is nakabuo ng second house. Ito po ang aming warehouse, ang aming headquarters. And this peak season po is, ayan si Vincent. This peak season po, we're expecting a bigger demand compared from the previous years kasi mas nag-grow po si Shikan and even yung aming mga machine buyers po is nag-grow din sila. So ayan, Miss Raya, gagawin kitang host para ikaw yung mag-admit. Sige. So welcome po everyone. Good afternoon everyone. Welcome to our ribbon printing class. Do you have specific question po ba with our machine or how to do the business? Yes. Toy Story. Let me know lang po in the comment section. Ito, Disney, ma. Toy Story. Ayan. Let me know lang po sa comment section. Di ko pa po na-pick up first week po ng August. Puntahan ko po sa store niya. Ma'am Jen, yes, first week of August. Ideally, dalhin mo na din po yung if sa laptop niyo po siya gagamitin so we can install and maturuan na po namin kayo sa August first week. So, ayan. Please comment po your name, your location, and if you have specific question with our lead and ribbon printer. Ayan. Tapos, bakit nga po pala kayo nag-start or what made you decide to start this kind of business? Ayan. So, merong technical question si Ma'am PM Aquino. Paano po mag-customize ng spacing in between prints? Ayan. Sige, ma'am, later po papakita po namin. So, before we start po, I want to emphasize lang po na ako po, syempre gusto ko sales. Pero mas gusto ko yung bibili po kayo ng ribbon printer, magagamit nyo po siya in a way na magiging business nyo po siya. Kasi I believe investment po ito. So sana lahat po ng mga bumili ng expo or lahat po ng mga clients namin na bumili ng ribbon printer, maka-ROI po sila. Kasi parang recently, madami pong nagbebenta ng kanilang machine kasi hindi sila naka-ROI or wala silang time. So, sana po hindi siya mangyari din sa inyo. Maka-ROI po tayo para everybody happy. Ayan. So, yan. Isa pang disclaimer din po. Si Shekan po, since kami po is supplier ng ribbon printing, we have, nag-invest po ako with the after sales. The after sales is from 10 a.m. to 6 p.m. Minsan, beyond that time, nagre-reply po kami if you have questions, concerns. I believe naman po, you all deserve na mabilis na reply. Please give us po ng at least an hour to reply kaagad kasi we're really receiving thousands of message every day. And as early as now po, wala pa po kasing per months. Pero pag naranasan po natin yung per months, mas makakaranas po kayo ng medyo delays on our end. Please understand yung mga taga-Shekan po as well na we want to ship your items accurately para wala pong problem. So, pagka-check out po natin sa website, please give us an hour or two. At least 2 hours po before namin i-ship yung items nyo. Kasi po, with last year po kasi, dami po naming mali with the shipping. Ang dami po naming, ang dami pong may mga clients na bad trip kasi si customer A, nabigay namin si customer B, ganyan. So this year po, naggawa po kami ng more of mas maayos, mas systematic way of shipping. So, sa mga clients po namin, please give us at least 1 hour or 2 hours
before we ship your products kung via Lalamove or via JNT Man. Ayan. We'd rather take little time and give you the correct products than i-rush nyo po kami and make mistakes. Siguro, hassle po kasi yun eh. Siguro we both don't want hassle naman po. Tama po, di ba? Ayan. So, ayan, para po sa mga within Metro Manila, pwede po kayo mag-order sa distributors namin na nearby in your area. Mga active po dyan is sila Mandaluyong. Sino pa bang active dito? Sila Quezon City, si Taguig, ayan, si Pasay. We have distributors na same price lang po with our products. Tapos, if sa second po kayo order, usually po ang ginagawa namin is si client ang nag-order or nagbo-book sa Lalamove. Pag hindi po ninyo na-endorse yung Lalamove booking, hindi po namin siya binibigay sa mga rider kahit nandito na po yung rider. Para lang this way, ma-make sure po namin na sa inyo po talaga nanggaling si rider. Ganun siya. So, ayan. Ang reason po namin kung bakit kailangan po namin ng Lalamove rider endorsement from your end, bago namin i-ship kahit nandiyan na siya, is for us to avoid wrong ma-pick up, magkaroon ng missing items, and magkaroon ng delivery mix-ups. So, I hope maintindihan niyo po kami on our end as supplier as we are preparing for Burman's demand. Yan po yung pinakamalakas as well as nakakapagod na season for all the ribbon printer buyers. Ayan. So, para sa mga nag-start, how long na po kayong nagre-ribbon printing? Ayan. How long na po sa inyo yung machine sa inyo para mabigyan ko po kayo ng konting brief idea ng mga things that you should know before starting a ribbon printing business. Usually ba puro mga expo buyers to? Opo, usually naman. Pero si Edu Griego nun, nandyan siya. Wow, si Sir Edu, best in ano? Follower ko din yan. Best in attendance. Kabibili lang po last expo. 1 week pa lang po. Ayan. Bibigyan ko po kayo ng parang things you should know before starting a ribbon printing business. This machine po, the Liden Ribbon Printer, hindi po siya nag-earn ng money. What do I mean by that? This machine is a tool for you to earn money. So, kung bumili ka ng machine and you're expecting na kikita ka kagad, hindi po yun ganon. The one that earns is kayo po na nagmamaneuver ng machine. So, kailangan nyo po siyang i-market, kailangan nyo po siyang pagtuunan ng time, kailangan nyo po siyang aralin. This is just a tool for you para kumita po ng pera. Okay? Kasi parang ang dami po naming clients na bumili, na-disappoint. Kasi nga hindi sila naka-ROI agad. Lagi ko pong sinasagot dun sa mga clients na yun, Ma'am, prinomote mo ba? Minarket mo ba? Binaglaan mo pa ng time. Kasi kung hindi mo siya paglalaan ng time, hindi mo siya ipopromote, hindi mo siya i-market, hindi din siya magiging tool for money sa'yo. Yan. So, I have from Ma'am PM Aquino, interested to be distributor, Pampanga. I already have a ribbon printer from Shikan. Ma'am PM, ayan. So, if you already have a ribbon printer from Shikan, meron po kami conversion program. Well, what is the meaning of conversion program? Di ribbon printer buyer ka na. Naranasan mo na malakas pala talaga siya. Malakas siya sa events, malakas siya sa ano. You want to upgrade to be a distributor ng Shikan. Within 6 months po, hindi mo kailangan bayadin agad yung 128,000. Mababawasan po siya depende kung how long ka na gumagamit ng, or how long na yung unang bili mo na ribbon printer. Mababawas po doon yung percentage. So, yung team ko po yung magko-compute nun. That's the conversion program po. Ayan. July 9 pa lang po, pero naka-sales na po ako ng 2 rolls. Wow, congrats, Sir Edu! 25mm at 1 roll of TPU and 3/4. From Expo po, ayan, from Expo. Thank you po for your replies.
going back po with our discussion, reality number 2, since may ribbon printer na po kayo, printing po is easy. Madali lang po ito, lalo na kapag sanay po kayo with the MS Word. Ang mahirap po is finding customer is the real business. So, with my experience po, with my label up by isa, hindi ako kaagad nagkaroon ng 300 rolls in one order or in 1 month. Even nag-start po ako ng mga 5 years ago sa ribbon print. Nag-start din po ako sa paisa-isang rolls, padalawa-dalawang rolls, but not necessarily na maunti yung pa-orders mo is hindi mo na ibibigay yung best mo. Even yung mga clients ko na 1 roll lang before, I'm giving my best quality ng print, best value service. So kapag kailangan nila ng bigger ribbons or bigger batch of ribbons, ako po agad yung una nilang maiisip. So ganun po yung ginawa ko before. So right now, yung ibang clients po namin with Label Up, clients po namin sila since 2 to 3 years ago pa. Kasi nga, okay po yung service. Talagang pinopromote ko po with ribbon printing business na pare-pares po kasi tayo ng products. Nagkaiba-iba lang po tayo with on how we sell and how we provide services to our clients. Doon po magkakatalo-talo yung mga ribbon printer owners. Ayan. Reality number 3, before you start, reality number 3 na things you should know before starting a ribbon printing business is kailangan po, I suggest, mag-practice po muna tayo before accepting paid orders. I believe po may mga kasama ng mga consumables. Yung first, yung printer niyo po, di ba, may 2 foils and 2 rolls. Ang purpose po nun is mag-practice na po tayo before before mag-accept ng orders talaga. I suggest po, never experiment using your customers order. Example po, ayan, so, nung expo, I believe si Sir Edu nagkaroon ng problema with the layout. Hindi kami nakapag-reply kaagad, hindi kami nakatulong kaagad with his problem. Sa TPU yata yon, ayan. So, parang medyo nagkaroon siya ng fear with that pa-order. Pero okay lang yun, Sir Edu. That's part of the business. Ayan. Tapos, I created this demo po kasi next month, August, here at Chican, we're preparing na po for August demand. For the bare months demand as early as August. And bare months po, September. Promise po, September hanggang December, yun po yung peak season ng holiday ribbons. When you say holiday ribbons, ganito siya. Pang example po. Ayan. So, ganito po ang holiday ribbons. Mostly, mga ano lang po ito, mga pambalot ng ribbon print, ng mga pang-gifts nila. Yan po yung malalakas talaga. And for 3 years, 4 years na nagbebenta ng customized ribbons, wala nang pahingahan, lalo na pagdating ng November 15 to December 15. Ayan, one new. Interested to be a distributor? Hirap mag-photoshoot ng ribbons kapag walang talent sa pag-take ng pictures. Ayan. So, ayan si Ma PM. Ma PM, alam mo, you can start with, if may iPhone ka. Ayan. Tapos, bili ka ng illustration board, yung kulay white nun. Kahit wala po kayong ilaw, tapat mo lang siya sa maliwanag na area, magbibigay siya ng brightness or certain nakaka-high quality na quality. Kahit mag-start po kayo with illustration board or even cartolina. Doon lang din ako nag-start ng mga pang picture-picture eh. Walang ilaw. Ayan. So, meron kang pang-compare. Puro 300 dpi ito, di ba? So, may questions po kami na pwede bang gumamit ng local ribbons? Ganito po ang quality ng ating local ribbons. So, here at Checkan, pwede naman po kayong gumamit. Ayan. Pag local ribbons. However, the problem po kasi with the local ribbons, as you see po, with the quality, hindi talaga siya maganda. And with the quality ng local ribbons, since ginawa po siya for crafting, hindi for ribbon printing, iba talaga yung quality. You can use local ribbons po. However,
hindi po namin mag-guarantee dito sa Shekan yung print quality kapag hindi Shekan ribbons. Hindi naman po namin kayo nililimit to use local ribbons. But here at Shekan, we can only guarantee our product quality. So, kagaya niyan, high quality po talaga yung print. Ayan. As a marketing consumer po, sobrang like ko yung mga quality ng Shekan ribbons. Ayan. So, di ba ma'am, madaling i-market ang ating product even hindi po masyadong magaling photography. Kung maganda yung quality, the product markets itself na po. So, I believe, tama po, no? Puro LG 930 yung unit po natin. Meron po bang hindi LG 930 dito? Kung hindi po LG 930, ayan. So, we have different kinds of printer po kasi. And LG 930 po, like the ones I have, is ito po yung pinaka-best selling namin. And it works well. Pang Windows po siya. And ito po yung 300 DPI na. When you say 300 DPI po, meaning ng DPI is dot per inch. Tama? So, may 200, may 300, may 600 DPI. Kayo po is 300 DPI. Siya na po yung pinakamataas for commercial printer. Yung 600 DPI, yun po yung sa industrial printer namin. So, ano pong meaning nun? Ibig sabihin, may per inch ng 300 DPI, per inch na print, may 300 dots. Yun po yung meaning nun. Anong purpose ng 300 dots? Kapag sobrang liliit ng mga piniprint nyo po, like clothing labels, mas maganda po yung quality ng 300 compared sa 200. Tapos, syempre, mas maganda yung quality ng 600 DPI compared sa 300. Pero itong 300 DPI po, for commercial use printers and for starters, ito na po yung pinaka magandang version. Ayan. So, print quality niya, pag Shekan ribbons po, alam naman na natin, maganda yan. And pwede po siyang gamitin sa iba't ibang applications. Pwede po kayong mag-offer sa ribbons. Ayan, stickers ba? Pwede po kayo sa clothing labels like this. Ayan. Pwede po kayong mag-offer ng iba't ibang products like this po. Ayan. Graduation ribbons. Mabenta po ito kapag February to April. So ngayon, since papalapit po yung Burr months, we recommend mag-focus po tayo with the Burr months ribbons or the holiday ribbons. So pwede din po siya sa stickers like this. Pre-cut na po ang ating stickers. So, ayan. If you have specific question during our live po, let me know lang po. Comment lang po kayo. This is a safe space to ask. Pwede po pala sa Bluetooth function for my Windows i-connect. Ayan. Nag-reply na nga isang ating admin. If BW po ang function, pwede pong for Bluetooth. Ayan. So, ang ating ribbon printer po, may 4 inches ka muna. Na ribbons. Oo, kahit sample lang. So, ang ating ribbon printer po is kaya po niyang mag-print ng half inch. Ito na ang sample ng ating half inch. Half inch na ribbons hanggang 4 inches po ang print capacity niya. Since LG 930 po tayo, take note niyo po yung mga specs na binabanggit ko po. Pwede po siya mag-print from half inch na ribbons hanggang 4 inches. Gaano po kalaki yung 4 inches? Ganyan po siya. And for 4 inches like this po, kailangan nyo po ng sash rack kasi mabigat siya. Ang tendency nyo po is malulukot ang foils nyo po. So yung sash rack po, dito siya nilalagay. Or any rack na pwedeng dapat sa labas siya. Kasi usually, pag nagpiprint po ng sash, yung malalaking ribbons, nagka-crack-crack po ang foils. So, going back, ang haba po nito, when you say haba, since LG 930 po tayo, is kaya niya pong mag-print ng mga layouts na up to 1,000 mm, di ba? 500 dpi po. 700 lang po kapag
So hanggang 700 mm lang daw po pag 300. So yung 700 mm divided by 25, hanggang 28 inches po yung haba. Applicable po yun kapag mga sash na sobrang haba. Ngayon, if may sash po kayo na magpiprint like flower shops, ganyan, di ba? May condolences from kineme, politician, ganyan. Usually po, yung mga ganitong kahaba is dalawang layout na po sa amin. Tuturo naman po siya kapag you have problems. May video guide po kami on how to print on sash. So for this, take note lang po natin na hanggang 28 inches po ang pinaka-layout na kasya for a Leiden ribbon printer. Gets po? Comment gets. Ayan. So, ayan. Ngayon, may guide po kasi ako dito eh. Pagod na kasi ako. 2 p.m. pa lang nagsasalita na ako. Wait lang. Gets po? Gets po ang ating capacity na hanggang 28 inches lang po ang ating layout. Yan. Thank you, Ma'am Grace, for replying. Magpag-giveaway kaya ako dito ng most active participants. So, ayan. For the colors po, ang color ng ating ribbons, pwede ako ng swatch. If you have questions po kung ano po ba yung itsura ng black ribbon on ganitong color, you can ask our team po. We have parang guide or swatch guide ng printed samples. Ganito po itsura nun. This one po is naka-soft copy na siya. So if you have questions, paano po bang color ng pink? Tapos, ang color po niya is bright silver. Ganito po yung print quality. Ayan. Yung mga ribbon printer, ay mga distributors po, meron po silang parang reference na ganito. Pero pag ribbon printer buyer po, meron po kayong soft copy reference. Pwede nyo pong i-ask ang team namin kung ano po yung itsura ng color combination. So this one po, one ribbon na printintan po namin sa lahat ng available naming foils. Para if ever you have a question po na anong itsura ng royal blue na ink on dark olive, ito po yung mabibigay naming sample. Also, yung sa ribbon printer ng Lugal isa. Yung sample, ano nila. Also, as early as now, since mga starter po kayo, I highly recommend po na i-compile nyo na po as early as now yung mga po-authors nyo. Sample, ito po yung sa label na isa. Ayan. Meron po kaming reference na para may mga fonts na. So, pwede nyo po siyang gayahin. So, in this way po, meron na po kayong magiging sample na previous history nyo po, na meron na po kayong client na nagpagawa ng ganitong color, pwede nyo po siyang ibigay na with your client. So, ayan. Thank you, Ma'am PM Aquino. Ayan. So, we also have mga pang-clothing labels as well. So, may mga ganyan. So, nag-invest lang po kami sa isang clear book. Ayan. So, ayan po yung mga samples po namin. So, next is, ayan. Ulitin ko lang po, ang ribbons po ni Shekan, unlike local ribbons, ang craft, ito po is for all-around crafting kasi. This one po, ang purpose lang po talaga ng Shekan ribbons is for thermal transfer printing, which is the technology of the Leiden ribbon printer. Kaya yung quality po niya is talagang pang Leiden lang talaga. Kung alam niyo lang po yung hirap ko dito. Last year po, pumunta ako sa China mag-isa. I believe if follower ko po kayo sa sarili kong profile, pumunta po ako sa China mag-isa just for me na ayusin yung color nito. Kung sinaksak ako doon, tinapon yung katawan ko sa bangin, hindi nyo na makikita doon. Buti nakabalik ako ng buhay. Sobrang morbid. Ayan. Tapos, ayan. Oh, nice. Thank you sa tip. Ayan, panood nila, ma'am. Ayan. So, yun, ma'am. Yun yung mga adventures ko before. Babalik ulit ako sa China ngayon na ayusin namin yung ibang concerns dito kasi as time goes by or
habang palalim po yung growth ni Shikan, palalim din yung mga problems na na-experience ko. So, babalik ako doon. And i-vlog ko ulit yung mga next adventures namin. Sana po next time kasama na kami. Oh, eto ma'am. Note mo ma'am yung mga pagpunta ko. October 2012. Pabalik po ako Shanghai. And December 1, Guangzhou. Guangzhou is for the ribbon printer, for the Shagan Crafts Dichoting machine. Kausapin ko po yung mga supplier para turuan nila kami ng basic pag-aayos ng mga machines. Kasi as a machine seller po, syempre, kailangan po namin matutunan yung mga repairs, yung mga problems, ganyan. So, sa October and December, babalik kami doon. At ang maganda pa, sabi ko sa inyo, pag staff ko po kayo, kasama kayo, all expense paid, kasama pa sa lubong. Woo! Ang sarap maging taga-chef. All expense paid. Pwede po mag-apply. Pwede ma'am, basta kaya mo kapag tinopak ako, ganyan. Medyo ano kasi, pero ngayon ma'am, nagma-magnesium na po kasi. Ako talaga pinasok yung magnesium. Yung magnesium po kasi siya, wala na akong pakialam, hindi na ako nagagalit sa kanila. So far. So, ayan. Pwede po ba kahit part-time? Pag malapit kami, wala namang problema. Minsan nagpo-post po kami. Kasi pag per months po, going pa, nagpo-post po ako pag masyado kaming madaming pa-order. Ngayon po, I recommend kung talagang i-hardcore po natin itong ribbon printing. Si Shekan po kasi may PhilJeps kami. Tapos, kompleto po kami ng paper. Ano po ba yung purpose ng PhilJeps? Ang PhilJeps po is pwede kang mag-bid sa government. And I believe, iilan lang po kami mga ribbon printer suppliers ang may PhilJeps na nagbibid for government orders. Ngayon, last year po, we had an experience. Si Apple, 300 rolls ng ganitong ribbons ang in-order namin. Actually, before siya dumating sa amin, iniikot muna ng mga ibang suppliers si ibang ribbon printing buyers namin. Since 300 rolls po siya, ang total cost nun, if I'm not mistaken, is 200,000 worth of ribbons. It's not a joke po. Kapag sinabi kong madaming clients ang nag-order ng maramihan talaga. As in, lalo na po yung contest, they try to parang i-billing kami. Kaya lang di pa ako pumapayag sa billing nung nagtanong sila eh. Pati aficionado, ganyan. Pati yung mga hotels, madami pong pa-order talaga like 50 rolls, 60 rolls, 200 rolls. Ayan, ang pinakamarami po namin is 300 rolls of ganito. And wag po kayo mag-alala, even madami po yung po-order namin, ang binibigay po talaga namin is the suggested retail price. So if you're gonna start your ribbon printing business, may mga samples po kami ng suggested retail price. Ayan. So, pwede po ba kahit kada? Mukhang need ko na rin mag-magnesium. Ma'am, nasa my day ko yun, i-affiliate kong hi. Kasi parang parang ang sarap palang mabuhay. Simulang start po ako ng magnesium. Ang tulog ko po 6 hours, 7 hours, 8 hours. Tapos ang tulog po is pang 6 feet under. Tapos parang nasa alapaap ka talaga. Kapag morning, yung definition po ng good morning, ganun po yung definition po. As in talagang good morning talaga siya. So going back with the magnesium, wow! So, going back with our customized prices po, you can follow po our Label Love by Isa na page. Meron po kami suggested selling price for that. And mamaya, ipapakita ko po yung costing. So, ayan, pati yung washable labels, you can follow this po kasi meron na siyang, hindi ako nag-price basta-basta. Nag-price ako based kasama yung labor, kasama yung miscellaneous, kasama yung mga electricity. So, mamaya, papakita ko po yung sample. And, pinapamigay po siya ng team ko yung sample costing nun. Which is, you can also use on your other business po. Kasi, pag andun po yung lahat ng computation before ka mag-pricing. So, ayan.
Can you share that po? Thank you. Ma'am Rain, ano nga yung isi-share natin? Yung sa sa magnesium mo. Mamaya po. Yung Nagiging ano na po, ako. yung retail Nagiging- price. Ano daw po? Retail price. Retail price. Pa-reply nga ako ng comment. Yung sa label up na nakapost. Kala ko ma'am yung magnesium. Biggest request ko is hindi ako agad bumili ng ribbon printer. Inuna ko ang sizer. Ayan. Ma'am, paano sinabi nyo if hingi ng tawad ng customer ng 20 plus rows, gamit ko po yung pricing is yun sa SRP mo. Ayan, ma'am, may technique ako dyan. So, yung binibigay ko po sa kanila is 1, SRP ko, tapos fini-free ko na po yung rush fee. Pwedeng ganon. Or 2, kung gusto pa nila ng tawad at kaya mo pa magbigay ng tawad, tinatagalan ko po yung lead time. So, binibigyan ko siya ng option 1. O, ito po ang selling price namin. Let's say, ang bigay ko po is 500. Pero 1 to 2 days lang, tapos na. Or option 2, kung gusto mo ng mas mura, pero 3 to 7 days ka. Usually, pag rush yung client, ino-offer, kinukuha pa rin niya yung 1. Yun po yung technique ko. Up until now, yun po yung technique namin. Pwede din po yung magnesium, sabi ni Ma'am Rain. Ayan. So, ayan. If you have questions po, chat lang po tayo. Tayo lang naman nandito eh. Nice. Ayan. So, yun po yung mga ano ko. Yun po yung mga techniques namin na up until now, ginagamit po namin here at Label Up Basa. So, ayun po. I believe, alam na po ng mga ribbon printer clients namin na ang consumables po namin here at Shikan is pang Shikan ribbon printer owner lang po. Kanina po sa live, nabanggit ko na may mga experience ako with Shikan ribbon printer buyers. Medyo rude kasi sila. With my experience, at dahil rude, nagkaroon ako ng rude experience with non-ribbon printer buyer, medyo naging entitled, medyo hindi naging okay. She called me names, ganyan-ganyan. Hindi na ako nagbebenta. Plus, hindi na ako nagbebenta sa mga non-ribbon printer buyers po. Plus, mas gusto ko po na pag bumili ka sa amin, at least wala ka ng problema with the consumables. So, ano nga ba yung consumables na available sa Shikan? We have ribbons, we have routing labels. Ang ribbons po natin is 2 klase. Na lang tayo kumain sa Central Block. Ayan, ang 2 klase. This one po is the double edge ribbons. This one naman po is the cut edge ribbons. So, ano pong difference nila? Both po neto, 50 yards lang po sila parehas. Pero itong double edge po, mas makapal siya and mas may lining sa gilid. Tuwing kailan po ito ino-offer? Kapag yung client po namin is medyo matanda na or medyo gusto niya talaga is high quality, premium quality, talagang pang high-end na wala siyang pake sa pera, ito po ang ino-offer namin na pang high quality talaga ma'am, like pwedeng baliktaran, ganyan. Ito po yung ino-offer namin. Pero pag yung client medyo tipid, ganyan, or medyo kasi okay sa quality with the premium ribbons, ayan, ito po yung binibigay namin. Yun lang po yung difference namin with cut edge and double edge. Mas mahal lang po ito, pero based on my experience, may mga clients na they are willing to pay for the price. So, double edge, mas makapal po yung pinaka-ribbons niya, pero parehas lang po silang 50 yards. Mukha lang pong mas malaki si double edge. Sa corporate clients, ma'am, alin ang mas kinukuha nila? Depende, ma'am, sa target market nila eh. Kunyari, si Apple, target market talaga is mga high-end. Ito po yung kinuha sa amin. Pero may mga clients na, kunyari, SNR, ito po yung kinukuha sa amin. So, depende po. Usually, kapag nagpapasample po kami, let's say, gusto nila sample, pwede naman. And I recommend po na yung sample, kahit sample lang, papabayadan nyo na kaagad. Usually 1 yard, ganyan ang 1 yard po. Hanggang dito pala. Hanggang balikat. Ayan. Ang selling price po namin ng per yard is nasa 20 to 30 pesos. Kailangan may bayad po kasi you're using your time,
gumagamit ka ng consumables, gumagastos ka sa electricity. So, kailangan even yarding, mga yards po, may bayad. Ayan. Ma'am, if may ilan po nag-aas ng half rolls para makita daw po na, okay lang ba yon? Recommended kasi natin mo. If yes, anong gagamitin for the core? Pwede naman yan, ma'am, if i-allow mo kung gusto mo kasi we have questions din eh. Kaya lang kami, ma'am, ine-explain namin na pag half roll kasi, ma'am, mamanuhin kung ganyan. O, 25, 3. For ano oras ka pa matatapos? So, masakit siya sa, yun lang yung reason kung bakit gusto namin is 1 roll. Pero kung wala ka namang problem mag ganyan-ganyan, mag 25 rolls, okay lang. And then yung core mo, ito din siya. Tapos, dagdagan mo na lang yung selling price. Let's say, kung ang binibenta mo is 600, pwede mo siyang ibenta yung half roll since nagganon-ganon ka. Mga 400, ganyan. Kaya lang matrabaho yun, mami. Masakit sa braso. Sinubukan ko yan. Pero pwede ka namang mag-roll-roll kung gusto mo. Pwedeng tingin, ma'am. Usually, ang tingin namin is na mga gusto lang ng sample muna for approval. So, usually, mga malalaking clients, ganyan. So, kami po, nagbibigay kami ng per yard, pinapabayadan po namin kahit patingin. So, ayan. Question, sige, mag-question lang po kayo ha. So, ayan. Ayan, alam nyo na po yung ribbon and foils ratio. Kasi we get a lot of question na ang foils daw po namin ay mahal. Excuse me po. Ang foils po daw po namin ay mahal. Yung length ng 1 minuto nga. Hirap lang po i-roll back kapag walang core. Hirap nga i-roll back pag walang core. So, aware na po kayo with the proper ribbons and foils ratio. Not yet. Not yet po. Ayan, Ma'am Jen. Ayan. So, ang pinaka-idea lang po with the foil. So, we have different kind of sizes ng foil. Sama po. May 30, may 50. Familiar na po kayo doon. So, this one po, ang pinaka-idea lang po is bigger foils means bigger savings. What do I mean by that? So, I have here po, the 80 mm by 200 meters. Take note na po to kasi ito po yung pinakamahalagang factor ng costing. So, this one po is 2,250 pesos. This is 80 by 200 meters na color white. Ngayon, ilang ribbons ang kasya dito? Ito po ang costing niya ay ang Oh, sorry po, alas 2 pa po kasi ako nagsasalita. Ang hirap pala maging commentator. So, ito po, ang costing neto, ma'am, or paano nyo po ba malalaman kung ilang ribbons ang kasya sa isang foils? Ang answer po doon is by width and by length. Okay? Width meaning lapad. So, I have here po 20 mm of ribbons. Ilang 20 mm ang kasya sa 80 mm? So, ganyan lang po siya. Pag 15 mm, so 80 divided by 15. So, 80 divided by 15. 5 po ang kasya pag half inch. So, yung half inch po, ganito siya kalaki. Depende po siya sa ribbons. So, itong 80 mm, pwede mong lagyan ng 1 inch, pwedeng 20 mm, pwedeng 15 mm, pwedeng isa-isang print, ganyan. Depende po siya sa inyo. Pero, para mapadali ang ating discussion, 20 mm po ang nilagay ko. So, sa width po, 80 mm ang foils. Ang ribbons po natin is 20 mm. 4 ang kasya. Ngayon, for the ribbons po, ang ribbons po natin is more than 50 yards po siya. Bakit more than 50 yards siya? Kasi may samples po, may wastage po siya. Consider po yung wastage na re-rolling ng ribbons. Ang length po ng ating foils is 200 meters.
Ang length po ng ating ribbons is approximate mga 50 yards or mga 46-47 meters, ganyan. So, 200 meters divided by approximate nating mga 50 yards. Ilan ang kasya? 200 divided by 50, 5, 4. 4. So, ang length po is equals to 4. So, width times length, ang 20 mm na kasya po dito sa 80 mm is 4 times 4, 16 rows. Gets? Ganun po ang computation with foils and ribbons. Yes, gets po. So, kung ito po ay 200, 250 divided by 16, ang cost po natin ng per foil is around 100.63 pesos. So, 140 to, 118 to, 258 pesos or 259 pesos ang cost nyo. Dadagdagan nyo po ng labor, dadagdagan nyo ng electricity, miscellaneous, wastage, etc. You can sell it for around 630 pesos. If i-follow nyo po yung pricing ng Shekan ng Label Abesa, around 44% po ang margin natin. So, saan nyo siya makikita? Ayan, may papakita po akong file sa inyo. Ay, bakit sharing is not turned on? The host isn't allowing. Rai, i-allow mo ko. Share na. Ibalik mo sa akin ang hosting. Co-host mo. Ayan. So, i-share natin meron po kaming costing guide na ginagawa na binibigay for our ribbon printer buyers. So, alam ko pa ito po. So, makikita nyo po ito. Pwede po kayong humingi ng file, ng pinaka-copy ng file, ng view-only na file. So, paano ko ba kino-cost or paano ko ba kino-compute yung selling price? Ito po yung ginagawa ko. Total material cost, yung cost of goods niya. Let's say, ribbons, yung gagamitin ko for the output. Ribbons, foils, electricity, ganyan. Ayan. Ayan. Pahingi daw si Ma'am PM. Ayan. Pinibigay po namin to ma'am sa mga clients po namin. Bigay na lang po yung link team. Tapos yung labor. Ayan. Yung labor po, usually sa mga printing business, hindi nila yan sinasama. Kaya ending, pagod lang yung meron sila. So, ang labor po, included ang lahat ng effort nyo po. So, magkano po ang labor? Pinakamababang pwede nyo pong ibigay is the minimum wage. Kung ano ba yung minimum wage natin here in Metro Manila or on your area. Sa amin po ay 755 na po yata simula kanina. So, babaguhin na namin to. Per 8 hours po, 755. Yan po yung pinakamababang pwede nyong ilagay for the labor. Pero if you believe na sobrang mahal ng oras nyo, ganyan, pwede din naman. Depende yan sa inyo. Ang purpose po ng ating usapan, nakikita ba ito ba? Yeah. Ang purpose po ng ating labor is dapat lahat nakalagay lahat ng effort nyo po nakalagay. Kailangan nandito yung labor kasi dito nyo po makikita kung dapat na ba kayong mag-hire ng tao or hindi. Dito sa costing na to. Machine operating cost. Ayan. Usually po, 10 to 20% po siya ng material cost. Kasama po yung machine operating cost sa blade wear, yung wear and tear ng machine kasi syempre ginagamit namin siya, naluluma po siya, ganyan. Mga electricity, yung printer depreciation. Para na lang po madali sa discussion, usually nasa 10 to 20% po siya ng material cost. Mamaya po magpapakita ko ng sample kung paano ko kino-compute talaga. And then you should include other expenses as well. Like yung packaging, yung tapes, kasi gumagastos naman po tayo dyan, hindi naman siya libre. Para na lang madali yung discussion, you can put po ng 5 to 10% po siya ng total material cost. Tapos, syempre, yung wastage, ayan, hindi naman laging perfect ang print kaagad. Kasama din siya. And then, syempre, yung profit. Above all the numbers po dyan, pag pinag-plus-plus mo, ang pinaka-minimum profit po is nasa 30%.
Pag wala yung profit, hindi po kayo kikita, ang business po is hindi charity. Kailangan merong profit. Mr. Rai, pwedeng pakuha muna nung charger po ng laptop ko sa, ayan. And then, ang healthy business po, ito po ang binibigay po namin. Ito po yung computation kayo. Dapat nasa 50 to 70% po ang inyong tubo na nakalagay. Ganyan po ang nilagay ko dun sa label up by isa. And then, kung ang gusto nyo pong positioning is premium yung ribbons nyo, premium yung products nyo, mataas yung value na nakukuha ng mga client nyo, pwede nyo pong ilagay ang hanggang 100% yung profit. So, follow lang po natin yung golden rule. If your pricing only covers materials, you're not running a business. You're subsidizing customers. Kailangan po, kasama po ito lahat with your products. Yung mga mistakes, yung equipment, yung growth. Kasi your price should pay for your creativity, your time, di ba? Your mistakes. Naniniwala po ba kayo dito? Your equipment, your growth, and your peace. Because sustainable businesses survive from not padamihan po ng orders, but nagsusurvive po ang business with having a healthy margin. So, ayan. Ito po ang sample natin. So, electric consumption muna tayo. Magkano ba ang consumption ng ribbon printing? So, for ribbon printer, nilagay ko na rin po dito yung ribbon printer. Ay, yung ibang machines namin, ayan. Pero for the ribbon printer po, makikita nyo po dyan sa likod ng machine nyo is we have the 24 volts by 2.5 amperes. Equals 60 watts po siya. So, ang kilowatt per hour costing niya po is 0.48 pesos. Kahit i-check nyo po sa Meralco, yan po talaga yung costing guide. And ang Meralco po is, as of May 2026, nagtaas na po siya. 15.69 pesos po ang ating, ang dito sa Manila. Pero babaguhin ko po ito, update ko po ito, I believe mas nagmahal na po ang Meralco. And then, hourly consumption po ng ribbon printer natin is more or less 1 pesos lang. Kung 8 hours nyo po siyang gagamitin, more or less 8 pesos po siya. Kung monthly consumption nyo po siya, kung everyday na 30, sa isang buwan, 30 days nyo pong gagamitin in 8 hours po ang ribbon printer, nasa 225 po ang, or 226 pesos po ang monthly consumption. So, for Leden, ito po yung sample. Ayan. So, ito po yung sample guide namin. Ito po yung kinosting ko. Based dun sa binigay kong costing guide sa foils, medyo nakakaano, no? Nasaan na tayo? Information overload. Wala pa dyan yung pinaka step 1, step 2, step 3, step 4. Nasa business pa lang po tayo. Ayan. So, yung cost of goods po, ayan, ito po yung i-consider natin for the sample calculation. If ever na hindi po si Sheka nagpo-provide ng costing, you can follow this po. Kunyari, wristbands. Magkano ba yung puhunan niya sa wristbands? Compute lang po natin. So, ganito lang po ang sample cost of goods. Ilalagay niyo po ano ba yung mga kailangan. Ribbons, foils. Yung labor, dinivide ko lang po ito per hour. Kasi 1 hour lang naman po ako magpiprint. 1 hour ko lang ipiprint to kasi malaking foils ang gagamitin ko. Machines operations cost, 10 to 20% po siya ng cost of goods. Miscellaneous, 5 to 10% siya. Tapos meron kami ibang disclaimer dito kung paano ko po siya kinompute. Which is, madali na lang po yan sa inyo. Wastage, ayan. Kailangan po may wastage po kasi hindi palaging perfect ang print natin. And then, the profit multiplier. Again, for the profit multiplier po, 30% yung pinakamababa. And 100% or pwede ka mag 200% kung ang positioning mo is premium talaga. Actual computation, nandito ko nakuha yung cost of goods. Nasa gilid po. Ayan, 119 pesos siya.
Tapos, yung labor, 1 hour ko lang po print ito. Ayan. And then, machine operations cost, 20% netong 199. Miscellaneous, wastage. And then, ang profit multiplier ko po is 50%. Ang suggested selling price ko po dito is based on Label of Isa's price guide. 580 pesos per roll po. Since anim po itong nakalagay, ang pinaka nabenta ko po dito is 3,480 pesos. So, ganyan siya. So, magkano ang kinita ko? Kung meron akong 300 for 580 suggested selling price. So, kung profit multiplier, mayroon ka ng 534 pesos, 0.78. Ang pinakapuhunan mo before the profit multiplier na 50% po is 356. Tapos binenta ko siya ng 580 pesos. Kumita po ako ng 356. Nagigets niyo po yung computation? Minus 580. Kumita po ako ng around 200 pesos per roll. Times 6 siya. Kumita po ako on this picture po ng 1,340.88 pesos. Kasama na po lahat yung labor, machines, miscellaneous, wastage, and profit multiplier. Ayan. Kaya pa ba? Time check, 4:55. I really hope na may natututunan po kayo sa akin ngayon bukod sa pagtitake ng magnesium. Ayan. So, moving forward. Yes, sobrang helpful. Yan, gets po. Ayan, bibigyan po kayo ng team ko ng copy of this. Binibigay po talaga namin siyang copy sa mga clients namin. Kasi nga po, ito po yung mga factors na I wish I knew earlier before starting my business. Kasi nung nag-start po ako ng business ko, I only have my 6,000 pesos, my motivation, my prayers, and my grit. Wala po nagturo sa akin neto. That's why yung mga nagtatanong sa akin, talagang tinuturuan ko po talaga sila ng business. Kasi I know the feeling, nung mag-start ka ng business, andun na yung passion, andun na yung puso, pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula. So if you start a business po, I suggest, or any kind of business, start po kayo with a sample costing. Applicable po yung ano na yan, sa lahat ng uri ng business. Even sa food, applicable po yung idea or yung costing guide na yan. So, after this po, I hope na next demo, tuturuan ko naman po kayo ng profit first. Yung profit first is pay yourself first. Kapag kumita na po kayo with your ribbon printing business, ilang percent ba dapat yung mapupunta sa owner? Ilang percent po ba yung babalik dapat sa business? Kasi dapat balance yon. So, that would be for another discussion. Right now, starting pa lang po tayo. So, yan. Let's move on. Ayan, thank you po. Asa na? Thank you po, Idol. Nag-message po ako sa may link na pala. Thank you for sharing this po. Very helpful para hindi na po kami nangangapa. Ayan. So, itong video po na ito, mga ma'am, sir, is recorded. We will upload this po. Pwede nyo pong balikan yung discussion natin if ever may makalimutan po kayo. Ayan. So, 2 hours na kasi ako nagsasalita eh. So, ayan. Sino po ba yung pwede nating target market with a lead and ribbon printer? So, ako po, I suggest with my clients, always focus on one niche. When we say one niche, kung ribbons lang, ribbons ka muna. Kasi nagbabawi ka pa ng puhunan, di ba? Kung stickers lang, stickers ko muna kasi nagbabawi ka ng puhunan. Kung clothing labels lang muna kasi nagbabawi ka ng puhunan. What I'm trying to say po is focus on one product first before you expand. Bakit? Ang idea po niyan is, let's say, you want to sell stickers, you want to sell ribbons, you want to sell clothing labels. Imagine, ikaw, sabihin na natin ito, nagluluto ka, ito naglalaba ka, ito, naglilinis ka. Yung pagod mo or yung energy mo, disperse siya or
paiba-iba siya. So, pag may focus ka, kung maglilinis ka lang, eto ka lang, kung isa lang yung gawain na ginagawa mo, mas focus ka, mas mabilis ka mag-grow, mas mabilis mo matatapos yung gawain. Also, this one, it requires a different um, pambili. Kung meron kang 100,000 pesos, ito din yung isa sa pinaka-explanation sa behavior. Kung meron kang 100,000 pesos, nag-invest ka sa tatlong uri ng product, 30, 30, 30. What if ito pala yung mabenta sa'yo? Eh di sana, sayang pa to. In this way, mamamaximize mo yung inyong with focus, mas mamamaximize nyo po yung inyong focus, mas mamamaximize nyo po ang inyong puhunan, mas mamamaximize natin ang ating earnings, mas mamamaximize natin ang energy. Get? So, pwede naman po kayo mag-offer ng stickers only if kapag I believe na-achieve nyo na yung ganitong threshold na pwede nyong i-goal sa sarili nyo. But as starter, I really recommend po, start po muna kayo with ribbon printing business. Pwede po kayo mag-expand anytime kapag medyo naka-ROI na po kayo. Depende po yan sa inyo. Waha, tamang-tama po ako, puro invest, walang ROI. Ayan, same goes with ano siya, ma'am. If mapapansin nyo po, ang mga business ko, magkakamukha. Kasi nga, pinaka-idea ko is focus. So, apat po actually yung business ko. Si Shekan, si Label Up, si Stamps, and si Crafts. Magkakamukha sila in a way kasi magkakamukha yung inventory ko. In that way, hindi po ako masyadong mahihirapang mag-expand. Bakit? Let's say, meron kang 100,000 pesos. Gigil na gigil ka no? Gusto mo mag-start ng business. Ito pagkain, sabi natin to pizza, ito barbershop, ito takoyaki. Meron kang 100,000 pesos. Ininvest mo sa barbershop, sa takoyaki, sa milk tea. Siyempre, ang demand, iba-iba naman. Ideally, ako, if mag-i-invest ako, isasara ko tong hindi kumikita na dalawa. I-retain ko lang is yung malakas. In that way, yung energy ko, mas makakapag-focus pa ako sa mas important na task. Kasi itong dalawa, hindi naman kumikita. Pero yung mga business ko po, kumikita sila kasi magkakamukha na sila. So yung ginagawa ko sa isa, magkakamukha lang. Kaya hindi masyadong ubos yung energy ko po. Parang ganun po yung idea sa pag-start ng business. Huwag po kayo naniniwala sa mga guru dyan na kailangan as early as yung diversification kinemper do. Hindi po yung totoo. Kailangan makinig po kayo sa mga totoong kumikita sa business, totoong may business, at totoong business owner. In short, makinig kayo sa akin. In short, makinig po kayo dun sa someone with the results kung gusto niyo po ng results na kagaya nila. Ganun lang po. Yan. So, do you have questions po ba with machine installation? Ganyan. Mama knows best. Wow! Nandito si Kisha. Parang nakita na kita sa live kanina. Kisha, 3 oras na ako nagsasalita. So, ayan. Mama knows best. Ayan. So, may questions pa po kayo with the machine installation. Kasi hindi ako masyadong maalam sa machine installation eh. Makikinig para di na ma-scam. Ayan pa. Meron pa tayong talk about after sales. May talk pa tayo about, ano pa bang mga gusto nyo matutunan? Mga after sales. Pero that's for a different topic na po. Magkakondak ako ng mas madaming demo kasi di ako masyado busy. Marami kang time. Marami akong time, August and September. Alam niyo, marami ako, sa dami ng time ko, ayan, sa loob ng hanggang December, kada month nun, may gala ako. Yan, so i-skip ko na yung machine installation kasi alam niyo naman na to. Ayan. So, meron na po ba kayong parang guide kung paano yung tamang
input ng orders. Papakita ko po yung sinauna naming inputs. So, ito siya. So, ipapakita ko po yung 2023 po orders namin sa Label Lab by Isa, which is you can copy as well. 2023 po, lahat ng prices namin, kita ba? Medyo maliit lang. Lahat po ng lahat po ng orders namin is nakasulat. Then, kung magkano po yung pinakakapital. Ganyan. So, I highly recommend na gayahin nyo po ito para makita nyo po kung magkano po ba yung kinikita nyo or hindi. So, this one, January, kumita kami ng 327,000. With ads pa po ito kaya medyo mahal. So, pwede nyo pong gayahin yan. So, ayan. So, orders, ribbon color, in color. Naka 548 rolls po kami nung January of 2023. Tapos, anong klaseng orders pa? Sash ba? Customized ribbons ba? Ang purpose po kasi nito para makita mo kung ano yung best-selling items mo. Na kada January, malakas pala sa sash. Kada February, malakas pala sa customized ribbons. Kada March, malakas pala sa graduation ribbons. So, ang total na binayadan ni client is 600 pesos. Ayan, ang DP, ang balance, ang delivery. So, ayan, you can copy this simple idea po para malaman nyo kung magkano ang nilabas, pinasok, and kinita nyo on a certain month. Sa susunod po nating demo is tuturuan ko po kayo ng profit first, and important na meron kayong data neto para maintindihan nyo po yung profit first. Para saan ang profit first? Yun po yung reason kung paano nalalaman mong kumikita yung business mo or not. Or ang profit first po is yun po yung reason kung paano kikita yung business owner and kung paano lalago ang business mo nang hindi nagsisuffer yung business owner at yung business mo. Sobrang importante nun kasi nung natutunan ko po ang profit first, doon po nagsimulang lumaki talaga yung Shekan. Lalo na't hindi naman maliit na pera ang umiikot sa Shekan na. Ang utang ko po is nasa maliit lang, mga 8 million. 8 million, pero may 8 hours of sleep. Ayan. Asa na? So, may questions pa po ba kayo? Nag-ask sila ng share daw ng copy ng template niya. Sige, bibigyan ko po kayo ng copy niyan. So, ang profit first, makikita nyo po yun sa gilid eh. Tuturuan ko po kayo after. Kailangan nyo matutunan yun para sa bare months. Kunyari, kumita kayo ribbon printing. Pwede nyo pong kumita kayo dito. Pwede nyo po siya ipambili ng gadget, ibang vacation, ipang sugal. Sugal! Ipang pang deserve nyo to. Kasi deserve nyo naman kapag masipag naman kayo, dapat meron ding pampalubag loob, scatter, ganyan. Hala, hindi! Ayan. Salamat, magnesium lang. Salamat, magnesium. Asan na yun? Gusto ko yung may 8 hours of sleep pa din. Oo, ma, meron pa akong pa-gym. Meron pa akong pa-gym, ganyan. Wala naman kasi akong anak. Kaya medyo hindi po ako busy. Sayang. Reinvest po ulit. Ayan. So, sa next question, sa next demo po natin, i-announce, yung schedule is i-announce po sa page. Sana po makita ko po kayo doon. If ever you have questions with BIR, or when ba dapat magpa-legalities, when ba dapat mag-hire ng tao, pwede po natin itackle yun doon. So, ayan, congratulations everyone for starting a ribbon printing business. I hope magkita-kita po tayo sa bare months na sugatan yung kamay, pagod, and nagre-reklamo kasi tuloy-tuloy yung pa-order. Thank you po! Thank you po for all! Congratulations everyone! Sana po kumita po tayo, maka-ROI, at magkita-kita po tayo sa Hong Kong Disneyland sa December. Ayan. Next, ribbon printing business 101. Wala naman, costing, pricing na nadaanan ko naman ito. Q&A po. I can accommodate Q&A. Hanggang 7 naman tayo. Yes.
I can accommodate Q&A. If wala na pong Q&A, in 3, 2, 1. Knock, knock! Knock, knock! Tatakal ko pa ba yung paano kikita kung pare-parehas po yung products? Gusto niyo po bang itakal ko kung paano tayo kikita kahit pare-parehas tayo ng products? Ayan, kung pare-parehas tayo ng products, di ba? Pare-parehas ribbons, pare-parehas stickers. Last part na po ito. Wala na akong boses. Sakit na ng ano ko. Pare-parehas po tayo ng negosyo. Pero nagkakaiba-iba po tayo palagi sa depende siya sa market na focus mo. So, if magfo-focus ka with holiday ribbons, iba yung market mo probably sa mga nagfo-focus with the clothing labels. Parehas tayo ng produkto, pero most of the time, iba-iba po tayo ng market. Also, hindi, based with my experience, konti lang ang experience ko, 6 years lang naman. So, hindi po talaga yung presyo yung unang dahilan kung bakit bumibili yung tao with our products. May bumibili po dahil pwedeng mabilis yung turnaround time, pwedeng kasi maganda talaga yung quality ng second ribbons, pwedeng bumili sila kasi mabilis ka mag-reply, madali kang kausap, malapit ka sa kanila. Kaya laging hindi po yung pinakamura yung palaging nananalo. Kaya yung ribbons po, yung ribbon printer ng Shekan, kami yung pinakamahal sa market, pero kami po yung pinakakilala. Kasi we know the value of our products na hindi lahat ng ribbon printer sellers or die cutting sellers nagsiseminar ng ganito. Nagsiseminar ng mga knowledge nila kasi I believe kasama po siya sa value na binayadan nyo sa Ledon ribbon printer. Kaya mahal po ang positioning namin. Ayan. Yeah, true. Merong mas mura pero walang after sales service. Yes, ma'am. Marami po kaming na-experience na ganyan talaga na umorder sila sa mas mura. Tapos, gusto nila ng after sales pero hindi naman sa amin bumili. Dinedecline po talaga namin kapag hindi sa amin bumibili. Pare-parehas po tayo ng negosyo pero nagkakaiba-iba po tayo sa branding. Ang branding po ang pinakamahalagang part ng negosyo. If naka-attend po kayo ng mga second goals ko, inaano ko yan, tinatakal ko yan minsan eh. Pero soon, sige, mag-schedule tayo for branding lesson. Kasi ang branding po, hindi lang siya color, hindi lang siya logo. Ang branding po is kung ano nararamdaman ng tao dun sa brand mo. Example, Shikan. Ang product po namin is hindi po talaga ribbon printer. Ang product po namin is empowerment. Na gusto ko kapag narinig po nila ang word na Shikan, ay empower. The word itself is empowering. Ang gaya nito, we do demos. Ang demo ko is, meron po kayong natututunan. Alam nyo na kung paano mag-start ng business, costing, pricing, ganyan. So, malalawak po talaga yung branding. So, basta right now po, if mag-start po kayo ng business, assess nyo na kung anong gusto nyo pong ma-feel ng tao with your brand. Nagkakaiba-iba po tayo always with the brand. Depende po siya on how you create your brand. Next is, hindi po sabay-sabay ang mga customers. Pare-parehas tayo ng produkto, pero yung mga customers po, iba-iba naman yung dating nila. Pwede yung customers mas malapit sa'yo ng 5 km, pwede yung customers is kapamilya mo, friends mo, ganyan. Sobrang laki po ng market ng ribbon printing only if you believe na malaki po yung market. Kasi kung ano po yung pinaniniwalaan mo, soon yun yung magiging reality mo. Kung naniniwala ka na ang ribbons is lahat kasi, matumal ang ribbon printing kasi lahat halos may ribbon printing na matumal din yung orders mo. Pero if naniniwala ka, if ang market malaki, ang products that you can offer iba-iba, depende sa season, madami at madaming order ang darating sa'yo kasi naniniwala ka na ang orders hindi nauubos. Ang tawag po doon is abundant mindset.
lahat ng business owner, I believe you have to practice the abundance mindset. Ayan, at ang pinaka-final po sa lahat as ang pinaka-advantage po talaga, ang pinaka-tunay na advantage po talaga in this kind of business is consistency. 1 month lang, 2 months lang, pagod ka na kasi walang umorder. Hindi po siya kaagad. Based with my experience, I started with 6,000 pesos nga eh. Tapos I was able to grow. Utang ko pa lang po is 8 million. So imagine from 6 years po, I've been consistent. So yung results ko is pang-consistent results. Kailangan po, ang labanan po talaga dito is consistency palagi. So, grabe, 3 hours, 4 hours na ako nagsasalita. Ayan. Thank you so much for all your efforts, Ma'am Shen team. Ayan, Ma'am PM Aquino, thank you so much din po. I'm doing this, parang I believe, kasi ghost month daw next month. I believe po, for us ribbon printing owners, ang ghost month po, or August, is growth month. Yun po yung month na dapat nagtatanim tayo ng pwedeng contents, ng plano, execution, para pagdating ng bear months, or yung peak season, or yung winning season, or yung harvest season, maganda po yung ani nating lahat. Understand? Walang ghost month, mag-sample ka na mag-sample pag walang gawa. Yes, I believe then. Amen tayo kay Miss Mai. Ayan. Maraming salamat po. If you have questions, concerns, clarifications, message our team lang po. And this is the end of my napakahabang pagtutok. Maraming salamat po sa pag-attend. And remember po, kagaya po ng lagi kong sinasabi, hindi mo kailangan maging magaling agad bago magsimula. Kailangan mo lang magsimula para gumaling. Kasi nga, di ba? Grabe ang 3 hours na nagsasalita. Kasi nga, di ba? Tapusin niyo po ako. Ayan, baka shikayan. Salamat po. Bye-bye everyone. Knock, knock. Knock, knock. Who's there? Maglala. Maglala. O, ba?